So, naka-receive din ba kayo ng email or notification from Tonic Digital Bank kung may account kayo sa kanya na kailangan daw natin siyang i-uninstall? And of course, i-install natin ulit kasi daw po nagkaroon sila ng bagong features and security update. So, tinignan ko kaagad yung aking Tonic app at hindi ko na po siya ma-open. Kaya ang ginawa ko na nga po, no, in-uninstall ko po siya according sa instructions sa akin ni Tonic. So, medyo hesitant pa akong gawin siya kasi baka mamaya, no, may magbago. Pero yes, ginawa ko po siya, in-uninstall ko siya, uninstall ko ulit. At nung inopen ko po yung aking app, may nagbago nga talaga. So good news po, no, dahil yung pa-cash loan po ni Tonic is nagbabalik na. Hindi na po pa buy now pay later lang po yung offer niya, which is may pa-cash loan na po ulit. And FYI po, meron naman po talaga siyang pa-cash loan noon. So few months kasi, no, nawala siya at ang natira na lang po yung kanyang pa-buy now pay later na shop installment. Product loan po nila ito, no, nag-offer po siya ng up to 50,000 pesos. At through QR Pay po natin siya magagamit. Well, and that's a video po ng what to expect. So, if ever po naghahanap kayo ng mautangan po na legit, pwede po nating maasahan si Tonic, which is nakapangutang na rin ako dito the first time. At ang term niya po ng cash loan noon is a credit builder pa. So, nagpaputang siya before ng from 5,000 up to 25,000. So, ang ginrab ko lang noon is 5,000 pesos. And yes, it is legit po na nakakautang po talaga. At dito po kasi kay Tonic, no, yung pa-cash loan niya is a long term talaga. Nagpapautang siya up to 24 months to pay. Ganun kalala, ganun kahaba. Pero of course, no, asahan nyo na kapag mahaba yung term payments niya, islolobo ka na sa interest rate nun. Kasi ang haba eh. Well, bago ako magpatuloy, disclaimer lang. This video is not sponsored and this is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo para bigyan ko kayo ng tamang expectation po, no, kung ano yung nagiging update po sa Tonic cash loan offer or interest rates niya ngayon and kung okay pa ba sa atin siya utangan. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mong itong mga videos, again, consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Well, back to this cash loan feature nga po ni Tonic Digital Bank app. And by the way, wala tayong question sa legitimacy nito. Regulated by the BSP and SEC registered CIC accredited. So, legit. Pero nakaka-legit kaya yung kanyang cash loan po dito, knowing na may experience na ako before na nakapag-cash loan talaga ako sa kanya. So, ano yung pinagkaiba noon sa ngayon? Well, upon opening the app po, no, so nakita ko po dito na meron nga po tayong special loan upgrade at nakita ko dito na pwede daw po ako mag-cash loan up to 12,000 pesos. So, nung kinlik ko yung special loan upgrade po nila, meron po silang dalawang loan products po, which is first po na offer is the cash loan and then second po, ito nga po yung pa-buy now pay later nila or yung tinatawag po na shop installment loan. Meron tayong offer dyan ng up to 50,000 pesos. And dito naman sa cash loan po, no, meron tayong offer dito up to 12,000 pesos. So, pwede natin siyang isagad. Meron din po tayong minimum amount to cash loan here, which is the 5,000 pesos. So, pili na lang tayo kung ano yung loan amount po na gusto po nating i-avail. Sa 12,000 pesos po na if iutangin natin siya, meron siyang installment term po up to 24 months to pay or 2 years to pay. So, walang ibang choice kapag sinagad natin talagang 2 years to pay tayo magbabayad dito. Pero guys, kapag binaba po natin yan sa minimum amount of cash loan niya, which is the 5,000 pesos, so madami na po tayong choices dito of installment plan. So, from 6 months up to 24 months, ang dami ng choices. 6 months, 9 months, 12 months, 18 months, and 24 months. So, depende na lang po yun, no, kung ano yung bet nating piliin po dito. If ever po, sa 5,000 pesos, kukunin ko po siya ng 24 months to pay and meron ako monthly installment po of 448.78 pesos. So, kinumpute ko siya into 24 months and then guys, lumalabas po lahat-lahat ha ng interest rates niya. Aabot po siya ng 115.41%. Ang lala nun, 115.41% for the whole 24 months naman yun. 2 years to pay kasi. Ito yung sasabi ko sa inyo eh, pag mahaba talaga, of course, maiipon na yung interest rate. Aabot siya sa ganito kalala na interest rate. Kung kukunin ko yung interest niya monthly is nasa 4.80% monthly. So, mababa siya monthly. Pero, syempre, kapag inipon na yon at tinotal mo lahat, ang taas-taas na nun. Anyways, balik tayo dito, no? If ever naman, ang kunin natin is 6 months to pay lang, which is meron daw akong monthly po of 1,059.80. So, kailang
Kinompute ko po yan lahat-lahat at lumalabas po na nasa 27.17% lang yung aking interest rate for the whole 6 months na to ha. So mababa siya kasi nga po short-term period lang. So yun talaga yung pinaka-tips ko sa inyo. Yung pinaka-short-term period po yung piliin nyo kasi pinakamaliit po ang interest rates niyan. Lumalabas po no, sa 6 months to pay, meron po tayong interest rate monthly of 4.53%. Well, dito guys, no, sa baba po, may additional pa po tayong babayaran dito if we avail their insurance po, which is tinatawag na pay hinga. So, sa pay hinga, mag-additional na tayo monthly ng 96.55 pesos per month. So, ano nga ba itong si pay hinga? So, anyways guys, no, ito lang siya. So, basahin nyo na lang siya. Pero guys, in short po, no, so meron po silang insurance para po dito. Kaya nga po mag-additional tayo, diba? Kung gusto natin ng break sa payment. Covered tayo sa insurance na to. Of course, may terms and conditions. So, if how it works, ito po yung details niya. So, basahin niyo na lang ha. Anyways, no, ako kasi hindi ako fan sa mga cash loan po ng mga insurances kasi parang feeling ko hindi ko naman yun kailangan. So, pwede po nating hindi i-avail. Kasi hindi naman yung 96.55 pesos na idadagdag, diba? So, I think hindi ko naman siya kailangan. So, pwede naman natin siyang i-skip. Click lang natin tong proceed with an unprotected loan and then wala na tayong magiging insurance yan or hindi na siya madadagdag itong pay hinga. Pero if ever bet nyo, pwede nyo siyang i-add. Pero ako guys, ayoko talaga yan siya. So, kinlik ko tong proceed with an unprotected loan. And then here is a summary of my loan po, no? So again, may 5,000 pesos tayong ni-loan and meron tayong monthly payment dyan. Dito na rin yung installment terms natin ng 6 months. May monthly add-on rate daw po ako, no? Ito yung nakompute natin kanina, which is itong si 4.53% monthly. So may nakalagay po dito na this is equivalent to a monthly contractual interest rate of 7.33%. I think ito yung pinaka-effective interest rate niya monthly. Kasi guys, hindi po kasi natin siya buong matatanggap. Meron siyang processing fee po na hinihingi. For 5,000 pesos is 1,000 pesos po. Actually guys, standard po siya. Kahit po ang loan amount na i-avail natin is isagad natin siya ng 12,000. 1,000 pesos po yung processing fee niya for every transaction. So ang laki nito ha, kung ang pinaka-ilo-loan lang natin is the minimum amount to loan, which is the 5,000 pesos, then 1,000 yung ibabawas nila kasi deducted from the loan amount eh. So ang ma-receive na lang natin is 4,000 pesos. Though wala tayong babayarang documentary stamp tax, so, unlike before meron tayong binabayaran pero barya lang din naman kasi. Parang wala siya masyadong effect. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na computation niya dito sa contractual interest rate daw monthly, which is itong 7.33%. Ito yung parang nakakompute niya na effective interest rate monthly. Kasama na dito na yung ginakompute niya na processing fee. So, all in all, ito yon. Well, to be transparent, pangit siya kasi hindi siya buong matatanggap. And just like before po, nung nag-loan ako dito, worth 5,000, 6 months to pay din po yun. Pero kasi, ang standard processing fee niya dati is 500 pesos lang. Kahit pa paano, hindi siya ganito kalala na talagang 1,000 talaga. Parang palala naman siya, di ba? Dapat paliit siya ng paliit yung processing. Pag repeat borrower ka na dito. Parang ito lang din talaga yung medyo hindi ko bet din talaga dito since sabi ko nga sa inyo, na-experience ko na po siya. Pero one thing is for sure po, no, nakakautang po naman dito. Once po na gusto po nating ma-avail dito. And guys, kung ako naman tatanungin nyo sa interest rate, since 6 months to pay naman siya, hindi naman siya 7 days to pay or 1 month to pay or 2 months to pay lang. So, 6 na buwan yun. Of course, na makakahanap pa tayo ng pambayad dito. Since legit naman po siya, I think naman itong contractual interest rate niya po na nasa 7.33% is I think mas okay siya compared sa mga quick loan apps dyan or new loan apps or other OLAs dyan na pa 7 days to pay lang or pa 15 days to pay or pa 1 month to pay. Well, if feeling kayo mag-loan dito, ito na po yung next process niya. So, sundan nyo na lang, no? Para may idea pa rin po kayo. Kasi ito po yung naging process ko nung na-approve po ako at nag-disburse po ako dito. Well, don't worry, no? Makakautang naman po kayo talaga dito. Hindi po sila mahigpit sa approval din naman kahit pa paano. And ito pa ha, if ever po na na-reject po pala on, wala pa po kayo account sa Tonic po, no, mag-apply lang po kayo dyan. Pwede nyo naman agad-agad i-download yung app. Kapag may offer po kayo, pwede nyo pong applyan agad-agad and automatically po if ever na approve kayo, pwede kayong mag-disburse po agad-agad dyan. And if ever naman po na hindi po kayo na-approve sa unang attempt nyo, huwag kayong mag-alala kasi ako din naman, di ako na-approve nung una pero tinry ko ulit the second time at na-approve na po ako. Pero kung tatanungin nyo guys, pag-isipan nyo pa ding mabuti, no? Kasi medyo meron siyang pros, meron din siyang cons din talaga. Though legit siya, pero yes, ang laki talaga kapag cash loan na instant din yung atake natin dito. Well, anyways po, sino nakatry ng cash loan dito kay Tony? Kumusta po yung experiences nyo? You can comment down below po para aware din po iba natin viewers. So don't worry, lagi naman po ako mag-update sa inyo time to time. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. So thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!